Naku mga kaibigan, kapit lang ng mahigpit dahil sabog ang drama at ganti dito sa ating kwento. Mula sa plastikang family show ni Candice na kaagad pinarusahan ng palaka sa palad, care of Arian, hanggang sa tahimik na pagbagsak ng Alcartes Hospital. Ang bilis ng karma habang nag-aaway sila at natataranta si Jake at Morgan dahil naputol ang mga supply. Si Rebecca naman ang tunay na nagpapatakbo ng chessboard mula sa dilim. Luluhod na ba si Alcarte? Ilang hakbang na lang bago mabawi ni Rebecca ang mga anak niya. Pakinggan natin ito. Rebecca POV. Sumisikip ang dibdib ko habang pinapanood ko si Candice na biglang naging perfect mother sa harap nila. Nilalambing na si Althea, yakap-yakap, may pakis pa sa pisngi. Ang bata naman dahil inosente, tumatawa at kumahalik pabalik. Pero ako, hindi ako kumbinsido sa ipinapakita niya. Si Alcarte, tahimik, seryosong nakafocus sa laptop. Kunwari walang nakikita, pero nakita kong pag-igting ng panga niya kanina pa. Narinig kong malambing na boses ni Candice at binitawan ang hawak na Barbie. Lalapitan ko lang si Daddy, okay? He's so busy, sabi niya. Boses pa sweet na halos kinikilabutan ako. Lumapit siya kay Alcarte at naupo sa tabi nito. Wala man lang pasabi, sinara niya agad ang laptop. Narinig kong mahinang buntong hininga ni Alcarte, yung tipong may naudlot na trabaho at gusto nilang sumabog. Candice, what the... Pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil hinalikan siya ni Candice sa labi. Mabilis pero halata ang puwersa. Parang gusto lang niya na tumahimik ang lalaki. Lalo ko pang nakita na mas naasar si Alcarte. Hindi siya lumayo pero hindi niya rin ginantihan ng halik. Nakaangat lang ang kilay niya. Parang napipikon na. At si Candice, walang pakialam. Parang mas ginaganahan pa siya kapag naiinis ang lalaki. Hinimas niya ang braso ni Alcarte. Yung mabagal na parang sinusubukang paamuhin ang lalaki. Tapos tinukod ang baba sa balikat niya para bang gusto talagang ipakita sa lahat na maganda ang relasyon nila. It's Saturday, okay? Family time, sabi niya, yung tipong pilit sweet. Diba? I promise I'll be good. Behave at aalagan ko mga anak natin. Napatingin siya kay Althea na parang naghahanap ng simpatya. Right, baby? Tumango naman ng bata, inosente. At doon ako napangiwi. Hindi dahil sa bata, napangiwi ako dahil sa kaplastika ni Candice. Yung tipong sobrang obvious ng pangharapang show lang para magmukha siyang perpektong ina at perpektong asawa. Sige lang Candice, ipagpatuloy mo, sabi ko sa isip ko. Huminga ako ng malalim, pinilit kong magtimpi. Hindi ako pwedeng mag-react ngayon at hindi ako papatol. Hindi dito at hindi pa ngayon. Pero habang pinagmamasdan ko silang dalawa, hindi ko mapigilang maramdaman yung sakit. Yung pakiramdam na parang ginugupit ka ng dahan-dahan sa lugar na hindi mo pwedeng hawakan. At hindi ko alam kung alin namang mas masakit. Ang makita si Candice na nagpapakita ng family act, ang magpanggap na ina sa mga anak ko, o ang makita si Alcarte na hinahayaan siya kahit alam niya ang totoo. Tumaas ang kamay ni Alcarte parang sumusuko na sa kakulitan ni Candice. Hindi na siya nakipag-argue. Isang mahinang buntong hininga lang, tapos tumingin siya malayo. Nangislap ang mga mata ni Candice. Parang siyang nanalo sa isang laban na siya mismong nag-imbento. Si Althea napatalon sa tuwa, hindi alam sa tensyon sa paligid. Huminga ako ng malalim, inayos kong tayo ko. I force a smile. Kailangan. Tapos ng merienda na ginawa ko, nakalagay na sa tray. Pinagawa pa ito sa akin ni Candice kanina habang nakaangat ang kilay niya. Hahakbang na sana ako papunta sa mesa nang biglang bumukas ang pinto. Pabalandra pa at muntik ko nang mabitawan ang tray. Nakita ko si Arian. Marumi ang damit, magulong-magulong buhok, may putik sa pisngi at may nakakalokong ngiti sa labi niya. Yung tipong may kalokohang dala. At ang mga kamay niya nasa likod at tila may itinatago. Oh God! Lumapit siya kay Candice. Dahan-dahan.
Parang may pa-dramatic entrance ang bata. Si Alcarte napaatras ng bahagya nang makitang itsura ng anak niya. What the? Aryan, what happened to you? Pero hindi pa sumagot ng bata. Si Candice naman, napataas ng kilay, halata ang pagkairita. Why are you so dirty, Aryan? Ano na naman yan? Ngumisi ang bata, yung ngisi na parang may tinatagong hindi magandang gagawin. I have something for you, mommy, sabi niya, puno-puno ng inosenteng kasinungalingan. Napahawak pa talaga si dibdib, si Candice at kunwari touch. Oh, really? For me? Open your hands, utos ni Aryan, proud na proud pa. At si Candice, tanga-tanga na sumunod, pakit pangiti. Binuksan ng bata ang kamay at nilagay ni Aryan ang hawak niya sa ibabaw na nakabukas na palad ni Candice. At sumunod ang pinakamalakas na sigaw na narinig ko mula kay Candice. Ah! Oh my God! Oh my God! What is that? Halos mahulog siya sa kinupuan dahil sa sobrang takot. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa palaka na nakaupo mismo sa palad niya. Si Althea napatakip ng bibig pero tumatawa ng pigil. Parang ayaw mapasama. Si Alcarte napapikit at parang bituin, bakit ganitong anak ko't buti nga. Tapos may narinig akong makina niyang sabi, Jesus Christ, Aryan. Pero hindi niya mapigilang umangat ang sulok ng labi niya. Just a little. Si Aryan, tawa ng tawa, as in tawang may halong hingal sa tuwa. Mommy, it's a frog! She likes you! Sabi pa niya, tuwang-tuwa sa ginawa. Ang mukha ni Candice, hindi makaipinta, maputla, pawis, galit, lahat sabay-sabay naghalo. At ako naman, pinipigilan ang sarili kong hindi matawa. Diyos ko, sa loob-loob ko. Anak, yan talaga ng tati ni Candice. Gustong-gusto kong isigaw. Winasiwas ni Candice ang kamay niya kaya nahulog ang palaka sa sahig. Tumalon-talon pa papunta sa kanya. Kaya mas lalo siyang nagsisisigaw. Oh my God! Oh my God! Get away from me! Ilayo niyo sa akin yan! Halos umakyat na siya sa upuan. Nanginginig ang tuhod. Hawak ang dibdib na parang hihimatayin. Naglabasan ng mga katulong. Lahat pigil ang tawa. Yung iba, may napakagat pa sa labi, halatang nagpipigil ng hininga para lang hindi bumuga ng halakhak. Mariin din ako napakagat sa labi ko para lang hindi ako matawa. Biglang tumalim ang tingin ni Candice, parang kidlat na dumaan sa sahig. What are you looking at? Sigawan niya sa mga katulong. Sabay-sabay silang nagiling at bumalik sa kanya-kanya nilang trabaho. Si Arya naman, mas lalo pang tumawa. Yung tawa niyang walang pakialam kung end of the world na. It's a frog, mommy! Kokak! 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 Sinabayan pa niya ng kamay na parang puppet na palaka. Lalo siyang nang-aasar. At nakita ko kung paano kumuyom ang kamay ni Candice. Kung paano namutla ang ilong niya at namula ang pisngi. Galit, yung tipong pilit niyang nilulunok dahil may mga tao. Si Alcarte naman, napasapon ng noo, parang sinasabing, ay, nako, eto na naman tayo. Walang shock, walang gulat, parang sanay na sa kalokohan ng anak. Go to your room and change your clothes, sabi niya kay Aryan. Kalmado pero may bigat. Tumangulang ang bata. Kumirit pa ng isang, kokak! Bago tumakbo paakyat. Nag-iwan pa talaga ng putik sa sahig. Pagkaalis ng bata, tumingin si Candice kay Morgan. Halos asarin niya ng sarili niyang galit. Go to your room? Yun lang? Yan lang ang sasabihin mo? Kumunot ang noon niya, halos manginig ang panga. Kaya lumalaking loko-loko yung bata na yan kasi kinukonsenti mo. Dahan-dahan na huminga si Alcarte, parang pinag-iisipan kung sasabog ba siya o magiging desente. Candice, he's a kid. Hindi siya puppet para umakto exactly how you want. And you haven't been around enough to even know what he's like. Nanigas ang katawan ni Candice. Parang sinampal ng hangin. Nagpatuloy si Morgan. Mababa pero matigas ang tono. Kung gusto mong respetuhin ka ng anak mo, start by showing up. Hindi yung ngayon ka lang bumalik tapos ang dami mong reklamo. Nakita kong matras ng konti ang balikat ni Candice. Hindi dahil natakot, kundi dahil tinamaan siguro. Hindi niya nagustuhan. Wow! Lucas talking. So kasalanan ko ngayon?
Galit ang boses na nanginginig pero mataas. Hindi na sumagot si Alcarte. Umupo siya ulit, muling binuksan ng laptop para ipagpatuloy ang ginagawa niya. Clear sign na tapos na ang usapan. Ayaw nang makipagtalo, pero si Candice, padabog siyang tumayo sa upuan. Halos mabuwal ang silya sa mabilis sa pagtalikod. Sumabog ang takong niya sa sahig, nabilis ang lakad papalabas at parang dragon na sumusuka ng apoy. Samantalang ako, nakatayo pa rin, hawak ang tray at pilit na pinapakalmang puso ko. Kasi kahit na alam ko hindi dapat, may konting parti sa akin na tuwang-tuwa sa nangyari. Inayos ko ulit ang sarili ko. Sinubukang itagong malit ng ngiting ayaw mawala sa labi ko. Kahit papano, kahit na kaunti lang. Hindi pa rin tuluyang nakuha ni Candice ang puso ni Arjen at sa loob-loob ko. Salamat naman. Lumapit ako kay Alcarte. Maingat dahil baka mahulog pang dala kong tray. Nilapag ko yun sa mesa. Doc, here it is. Mahina akong sabi. Umangat ang tingin niya sa akin tapos sandaling napalingon siya kay Althea na natahimik bago bumalik sa mukha ko. Malamig pero halatang pagod. Parang wala nang lakas makipagtalo. Dali mo si Althea sa kwarto, sabi niya. Check on Arjen or patulugin mo na silang parehas. Mamaya darating ang magdarasal. Ayoko manggulo na naman yung bata na yun. Matikas ang ulo ng batang yun. Sobrang pasaway. Parang napapagod na sabi niya at napapabuntong hininga na lang sa pagkadismaya. Napatigil ako, kumirot ang dibdib ko. Hindi dahil masamang intensyon niya, pero dahil malinaw na malinaw kung paano niya tinitingnan ang sariling anak. Pilyo, pasaway, yung bata na para bang hindi niya sariling anak. Si Arjen, kahit na ngayon ko lang nakasama, oo pilyo siya at pasaway pero hindi siya masama. Kailangan niyang atensyon. Kahit hindi ko mapigilang ihambing si Arjen kay Asriel. Si Asriel na isang salita ko lang, behave na kaagad. Si Asriel na marunong makinig kasi pinalaki siya sa tahimik na environment, pagmamahal at kalinga ng isang tunay na ina. Si Arjen lumaki sa gulo, sa fake affection, sa taong tulad ni Candice na hindi ko alam kung kailan totoo at kailan hindi. At si isang ama na palaging busy, palaging may trabaho, palaging wala. Ramdam kong bigat sa dibdib ko, may mali sa pagpapalaki sa mga anak ko. May kulang at yun ang pagmamahal at hindi ko alam kung anong mangyayari kapag sumabog ang kulang na yun. Gusto ko na sanang sabihin sa kanya, you're failing him. You failed as a father. Gusto kong isang bulat sa mukha niya pero hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras para basagin siya. Tumango na lang ako sa kanya. Yes, Doc. Pero bago pa ako makagalaw, may nagsalita sa pinto. Mag-usap tayo. Dahan-dahan kaming lumingon. Nandun si Jake. Cold ang expression, mapula ang muka. Hindi dahil lasing ko, hindi dahil sa galit. Tahimik na galit na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Tumigil si Alcarte. Dad, library, now. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan, utos na hindi pwedeng tanggihan. Makikita mo sa mukha ni Alcarte ang pagkalito, halong irita, halong kaba pero tumango na lang siya. Then, he turned to me. Short clip at parang biglang nagbagong hangin. Do what I said. Keep them upstairs. Tapos umalis na ito. Habang pinapanood ko ang likod niyang papunta sa library, kumislot ang sikmura ko. At hindi yan simpleng pag-uusap ng mag-ama. Something is wrong and I can feel it in every breath of his house. Gumagana ng plano ko. Luluhod ka rin sa harapan ko, Alcarte. I survived the pain you gave me. I live with it. And now, I'm giving it back to you with interest. Inabot ko ang kamay ni Althea at binigyan siya ng maliit na ngiti. Come on, sweetheart. Let's go upstairs. Sabi ko habang mahinang hinahaplos ang buhok niya. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya. Gaano ba kapilyo si Arjen? Nagpaut na muna siya ng lips bago sumagot. Super duper kulit yaya Aurora? Wala siyang off button? She doesn't listen to dad or mommy, she said sadly. Parang may kumurot sa dibdib ko. Ganun pala siya kapilyo. Pero bata pa si Arjen, hindi pa huli ang lahat. Kayang-kaya pang baguhin ang ugali niya. Ako nang bahala sa kanya. I swear. Tahimik kaming naglalakad sa hallway papunta sa hagdan nang mapansin kong isang pintong bahagyang nakabukas sa kanan
At mula sa loob, may mga boses na parang tumaas ang tensyon. Hindi ako tsismosa pero minsan, information is power. Yumuko ako na konti tinawakan ng balikat ni Althea. Mauna ka na sa itaas, sweetie. I will just get popcorn and juice para may snacks tayo while watching Netflix. Biglang umaliwala sa mukha nito. Really? She asked eagerly. I nodded. Yes, kumalik siya sa pisngi ko. Thank you, Yaya Aurora. Agad siyang tumakbo paakyat, excited. Pagkawala niya sa paningin ko, dahan-dahan ako lumapit sa pinto. Tumigil ako sa gilid, halos nakadikit sa kahoy at pinakinggan ang usapan sa loob. At narinig ko ang boses ni Jake, galit, mataas, parang sumasabog. Hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng ospital? Anong klaseng boss ka? Sarili mong ospital, wala kang alam sa mga nangyayari. Isang linggo na tayong walang supply. Claude, stop supplying us. Napasinghap ako ng mahina. Oh wow, it started already? What? Halos pasigaw na sagot ni Alcarte. Hindi magagawa ni Tito Claude yun. Ginawa na niya. Puto ni Jake sa sasabihin ng anak. Ang boses niya puno ng pagkadismaya at inis. He cut everything off. Mawawala raw ang pinakamalaking investor nila sa company niya. If they keep supplying us, pati operations nila, maapektuhan. Damn it! Halos marinig ko kung paano tumamang kamao ni Jake sa mesa. Dad, hindi gagawin ni Tito Claude ito. You've been friends for so long. Kausapin natin si Tito Zane. Maybe he can talk to him. Walang magagawa si Zane. Galit pero may halong pagod ang boses ni Jake. Nakiusap na siya. Kami. Si Claude mismong matigas. Pati ang manugang niya si DJ. Ayaw rin. Ayaw nilang maapektuhan ang sarili nilang operations. Saglit na katahimikan pero ang tensyon parang kumakapal. Parang nalulunod ako sa bigat kahit nasa labas lang ako. Then Alcarte spoke. Mahina pero firm. I will talk to him, Dad. Sa uwang nakita kong parang nag-crumple si Jake sa upuan. Para bang nalagutan ng lakas. Alam mo ba kung anong mangyayari sa ospital natin? Or sa mga pharmacy? Boses niya nanginginig. Kapag walang supply ng mga gamot, apektado ang operasyon natin. Ang mga pasyente natin. Aalis sila. Hindi lang basta aalis. Magrereklamo pa at lalo sa lahat magkakagulo. Pupunta sila sa ibang ospital. Mawawalan tayo ng mga pasyente. Mawawalan tayo ng mga doktor. Mawawala sa atin ang Tumigil siya sandali sa pagsasalita pero tagos ang sakit sa tono niya. Ang ospital na tinayo ko ng puhunan ko ay ang dugot at pawis ko. Mawawala lang dahil sa supply cut na ito. Sa panggigipit na ito. Pinangarap kong ospital na yan, Morgan. Na isang araw ay magkakaroon ako tapos mawawala lang sa ganitong paraan. Gumaralgal ang boses ni Jake. Ramdamang sakit at panghihinayang sa tinig nito. Hindi ko maiwasang mapangiti. The plan is working. Slowly, surely, bumabagsak ng mundo nila. Narinig ko na bumuntong hininga si Jake. Malalim, wasak. Nakita kong nahahapong naupo si Alcarte. Bagsak ang mga balikat, mahigpit na napakuyom ang kamay niya sa ibabaw ng tuhod niya. Para siyang nauupos na kandila. Hindi niya alam na siya ang dahilan kung bakit babagsak ang pinaghirapan ng ama niya. At ako, hindi ko mapigilang sumaya. Sorry not sorry, their downfall is just the beginning and I'm watching it unfold live. Ganyan ka-perfect ang plano ko. This is all my plan. Pagkalipas ng ilang segundo, tila bumigat ang hangin. Tumahimik sa loob. Yung uri ng katahimikan na parang may humihigop ng hangin sa kwarto. Then I heard Alcarte's voice again. Mababa pero ramdam ang tensyon. Dad, is there any other solution? Kahit na konting option lang. Walang nagsalita agad. Puro mabibigat na buntong hininga lang ni Jake ang umalingaw-ngaw at bawat tinga niya parang may pinipilas na parte ng pagkatao niya. Finally, nagsalita siya. Maya, kumausap sa akin. Pigil ang boses niya at parang sinusubukang hindi mabasag. Willing mag-invest, mag-supply ng gamot. Pero Morgan, huminto siya sa kanapalakas ang lunok. I don't think I will take the risk. Why? Mabilis na tanong ni Morgan, halatang desperado. Kasi kapalit nun, halos sa kanila ng pag-aari ng ospital. Bigla siyang tumawa pero yung tawang walang saya, yung tawang halos umiiyak sa pait.
Papalitan nilang pangalan ng ospital na akong nagpatayo. Ako ang nagpakahirap. Ako ang nagbuhos ng dugo't pawis. Akin yun, Morgan. Sa'yo. Boses niya nabasag sa bandang dulo. Akin ang apelyidong nakaukit sa pader. Tapos, kukunin lang nila. Sasabihin pa nilang don't worry, you're still on the board. Papayag ako na me and you stay, pero ang pangalan ko ang mawawala. No, umiling siya't marasang full of disappointment. I can't accept that. I will never accept that. Sa uwang ng pinto nakita ko mukha ni Alcarte. Nanulumo, parang nabura ang lakas niya. Parang batang nasabihan na wala ng solusyon sa problema. Mukhang nakakaawa. But no, hindi ako naawa. Hindi talaga. Kay Jake, oo. Kay Morgan, hindi. Jake built that hospital from nothing. He fought for it. Pero hinayaan lang nila si Morgan sa mga pinaggagawa nito. Imposible hindi nila alam ang ginawa sa akin ng anak nila. Hindi ko kayang ipikit mata lang yun. This mess, they created it. At kung ayaw ibigay ni Morgan ang mga bata ng maayos, then I will squeeze them until they break. Ayoko maging halimaw pero kung yun ang kailangan para mabawi kong mga anak ko, then I'll be the villain they pushed me to become. Biglang may mangyayabag na papalapit. Napakurap ako at mabilis na umatras mula sa pinto. Tahimik akong lumakad paakyat. Wala akong narinig. Pero habang papalayo ako, hindi ko mapigilang ngumiti ng bahagya. The pressure is starting to hit them. And that's exactly what I need. Dito na po muna nagtatapos ang ating kabanata. Ang maikling aral lang natin ngayon mga kastorya, huwag mong hamunin ang galit ng taong sobrang mong nasaktan at naapakan. Akala ng pamilyang ito ay silang may hawak ng mundo, pero nakalimutan nilang kapag ang isang ina ng inagawan at ginipit, handa niyang baliktarin ang buong palasyo ninyo nang hindi niya malang namamalayan. Karma really is a dish, best served cold. Ano kayang susunod na galaw ni Rebecca habang unti-unting lumuluhod ang mga Alcarte? Huwag na huwag kayong bibitaw. Magkikita tayo ulit sa susunod na kabanata.